Okay, welcome back to our channel. Kamusta kayo ulit, gentlemen, sa ating mga kabaro in line of profession, sa mga taga-Lacson Future Engineer. Once again, this is Chief Engineer Larry Gubatayo signing in. At ngayon, ang ating video, ang talakayin natin ay tungkol sa proper procedure of starting of auxiliary engine and proper synchronization, which to be applied in your vessel based on our Kongsberg simulation. Okay, we will proceed now in our Kongsberg Simulator MC90B. Unang-una, bubuksan natin yung papunta sa from diesel oil service tank. No? Dito from the suction, diesel oil service tank, bukas, papunta ng auxiliary engine. Tapos, punta yung, buksan yung fuel shutoff valve, yung barbula sa filter, papunta ng auxiliary engine at babalik sa diesel service tank. Tapos, ang ating press water system ay ilagay natin sa auto ang ating preheater. Sa seawater cooling system natin naman, ay buksan yung overboard valve, no? At saka yung either low or high CTS suction. So, bukas ang high CTS, no? Pagkatapos, i-trace up natin, buksan natin yung DG press water cooler at papunta ng overboard valve, no? After that, we have to set the temperature controller to automatic. Then we can start now for the auxiliary pump. Okay? So ano ba to ang tawag na seawater circulation, no? Ginagamit ito pag ang temperatura ay napakalamig, no? Ito ay para i-bypass yung temperatura para umit para sa makina. Okay, no? Meron na tayong seawater, tapos meron na tayong freshwater system at saka diesel oil system at saka supply natin ng ating sump tank na nagdagan natin konti, no? Okay. Tapos, buksan din natin ang barbula ng ating lobe oil system at makita nating linyada, dumaan ng lobe oil cooler, balik ng sa ating auxiliary engine. So, start in manual operation, lobe oil priming pump, start, then automatic. Okay, sa ating sa atin naman na air system, no? Buksan natin papunta sa generator number 1, bukas ang delivery ng ating reservoir, saka yung supply. Then pwede natin ma-start, no? Kahit na may pressure siya. So lagay natin sa remote position, then start on. Okay, nakita natin, no, na nag-start siya. Take note na hindi niyo makalimutan yung barbula na hindi niyo mabuksan dahil bibigay yung safety valve. After that, we put in position in remote position. Then click the panel directory and power chip and power chip pump control 102. Then put in the auto position. Then return back to the air compressor. Then back to the generator number 1. Okay? So, nakita nyo, may seawater na tayo, may press water na tayo at naka-auto na ang preheater natin at saka lube oil natin, naka-auto din ang ating pump control. So, may kanya-kanya na setting point, no? Sa low temperature, merong 38. Sa high temperature, merong 85. So, kompleto na ang ating system, no? Ang ating expansion tank ay nasa tamang level. So, pwede natin ma-start, no? Lagay natin sa control and start position ang ating engine control, no? So, malata nyo, no, na tumataas yung RPM. Tapos, nag-start ang low at saka high temperature press water pump as well the attached fuel pump, no? Automatically, ang ating priming pump, no, will stop, no, for a few minutes. So nakita na natin na ang revolution ay umabot na ng 905.72 na sa maximum RPM. Then we will set our engine control and remote control. Then we will proceed the process directory and electric power. Then check in or the voltage excitation in the voltage control on. Then nakita nyo, nagkaroon ng voltahe at sa amperahe. Pupunta na tayo ngayon sa
ating semi-auto switch synchronization, i-switch natin, no? Check in yung DC generator, nakita nyo may ready na. So may dalawang paraan na mag-synchronize, either by automatic or manual. So pag sa automatic, kung pindutin natin itong connect or automatically papasok ito yung bus bar ng generator number 1. So meron ding manual operation. Pag pinindot natin yung 142, okay, tingnan muna natin yung alarma, no? Kasi napaka-importante, merong high temperature. Okay, exit lang at saka silence. So dito na tayo sa 142 kung saan, no, ang ating synchroscope makita by means of synchronization. So ilagay lang natin sa DG number 1. After that, ready na siya. Pwede natin i-synchronize, then start the breaker. Makikita natin na breaker connected. Okay. So nakita niyo, no, breaker connected. So nakita niyo ang bus bar niya ay pumasok. So kailangan din natin ang breaker in para pumasok sa emergency bus bar para connected sa ating auxiliary generator. So i-double check natin kung nasa auto mode ang ating control. So nasa remote. So punta tayo sa process directory kung saan pasok natin ang mga off na circuit breaker, no, sa ating panel board except the spare. Okay? This is what we call the main switchboard starter. Okay, kompleto na. At after that, we proceed also to 072. The 073 is the main switchboard feeders. No? Pasok din natin yung mga off na circuit breaker. Okay. Tapos, ganun din ang ating main transformer, no? Kasi kailangan natin ng convert ang ating voltahe sa 440 to 220 volt. So, may alarma, number 13, na ang seawater cooling pressure at saka yung ating auto chip. So, you have to do is to reset, exit, and silence. So, puntahan natin sa process directory sa ating process display directory sa 01 seawater dahil napatay ang ating auxiliary cooling water pump. No? Pwede din natin patakbuhin to yung seawater pump. You have to put in manual, then start and put in remote position. No? Dahil ang ating circuit breaker ay naka-on naman. So, after that, return back to, sa ating main feeders. Walang problema. Sa ating main switchboard, lahat pumasok na at pupunta na tayo sa ating electric power plant sa number 70 kung saan dapat natin, no, i-check-in o double check yung mga voltahe. So okay naman, wala namang problema. So balik na tayo sa ating engine side, no? Sa ating engine side, dahil nasa remote siya, pupunta tayo ng panel directory tsaka sa ating 101 sa power chip generator control, nakita nyo na ready na. So ilagay lang natin sa automatic mode, no? So meaning na nasa auto mode operation siya, no? In case of blackout, then the emergency will restore, will take over the power. Okay, ganun lang, no? At natapos naman. At once again, this is Chief Engineer Larry Gubatayaw signing off regarding about the starting of the auxiliary engine generator number 1 and synchronization and the panel board. Thank you very much. And I said that prevention is better than cure. God bless to everybody. Thank you very much. Okay.